Try naman natin tong marbled rib eye ni The Fat Butcher. 1 kilo na siya guys and 1,650 pesos lang per kilo. Lumalabas na 825 lang ang isa. Nabili lang naman siya sa store nila sa Cubao pero pwede rin kayong umorder online. Eto na siya after mato and alam nyo ba pagbukas ko pa lang ng plastic, naguhumiyaw na yung mabangong amoy niya. Para bang sinasabi niya sa akin na oo, beef na beef yung lasa ko. Pero walang halong biro guys. Eto yung steak na pinakamabangong na amoy ko kahit hilaw pa. Huwag nating kalimutang ipatry both sides. Mas maganda kasi yung magiging luto ng steak natin kapag napatry natin siyang mabuti. And yes po, hindi na natin kailangan hugasan ng ating steak. Grabe yung marbling niya guys. And 1.2 inch thick siya kaya naman sobrang sulit. So maglagay lang tayo ng salt depende sa panlasa nyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Guys, hindi ko to isa-serve sa ibang tao kaya wala tayong dapat sundin na standard kundi yung sarili lang natin. Maglalagay din tayo ng black pepper. Sayang wala yung crack lang kaya ayan, pinong-pino tuloy yung nailagay ko. Itong smoked paprika is optional lang. Depende sa inyo kung gagayahin nyo siya or hindi. Then, i-rub lang natin siya ng very light para ma-distribute yung mga pinaglalagay natin. And syempre, wag nating kalimutang lagyan yung kabilang side at uulitin lang natin yung mga pinaggagawa natin kanina. Uulitin ko lang guys, your kitchen, your rules. Lalo na kung ikaw lang naman yung kakain at hindi mo kailangang iserve sa mga customer or guests. So, eto na lutuin na natin. Bumili na ako ng stainless steel pan. Konti lang yung ilalagay kong mantika kumpara sa niluto ko noon kasi mataba naman yung steak natin ngayon. Naka super high heat ako dito guys. Then, lulutuin lang natin ng 2 minutes both sides yung steak natin para ma-achieve ko yung gusto kong luto. Pero depende naman sa inyo yan kung anong doneness yung gusto nyo. So after 2 minutes, syempre i-flip na natin yan, then lulutuin natin siya for another 2 minutes. If gusto nyo naman ng mas luto pa, add lang kayo ng cooking time. Kita nyo guys, ang ganda ng pagkakaluto. Grabe, perfect. So after 2 minutes, maglagay na tayo ng butter, garlic, rosemary, and thyme. Then ibe-baste lang natin siya for 30 seconds, ganun din sa kabilang side. Total cooking time nung akin is 5 minutes. Ni-rest ko muna yung steak ko ng 2 to 5 minutes bago ko siya hiwain. And kita nyo naman guys, ang ganda niya. Kita nyo ba yung fat layering na yan? Ang ganda niya and first time kong kakain ng ganito. Hindi ko pa siya kinakagat pero parang ang lambot-lambot niya talaga. So eto na nga guys, ang moment of truth. Tingnan natin kung sulit yung 825 pesos natin for 500 grams ng marbled rib eye na to. Grabe, nakaka-excite siyang tikman guys. Kung ano yung naamoy ko kanina, ganun yung lasa niya guys. Beef na beef talaga. Alam niyo yung kahit salt and pepper lang yung ilagay mo. Ang ganda ng quality ng steak and guys, opo, sobrang lambot. If hindi nyo pa to natatry, itry nyo na. Kapag hindi siya malambot guys, balikan nyo ako dito at i-bash nyo ako. Okay lang yon. Walang halong biro guys, sa lahat ng steak na niluto ko, ito yung pinakamalambot at pinakamalasa. Parang corned beef, ganun yung amoy niya kanina. Sa mga hindi kumakain ng medium rare, kahit i-well done nyo siya, malambot pa rin talaga siya. Proven and tested guys, dahil winel done ko yung natira ko nung gabi, siyang inumagahan ko. And for the first time, mas nagustuhan ko yung well done steak kesa sa medium rare dahil dito. Ilalagay ko guys yung ranking ng mga niluto kong steak sa comment section. So yun lang, tara kain!